Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tanang midaog sa miaging eleksyon dinhi sa Sugbo. Opisyal ng milingkod sa pwesto. Official turnover gipahigayon kaganiha. Modern jeepney driver nga nag-counterflow sa daan Colon gipangita sa Land Transportation Office 7. Sa 62 anyos nga tiguang nalumos sa paglabag sa sapa sa Kambag ug Toledo giluwas. 27 ka mga drug lord nadakpan sa 5 kabuan nga anti-illegal drug operations sa Police Regional Office 7. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Gobernador Pamela Bari 4 milingkod na sa katungdanan isip bag-ong leader sa probinsya sa Sugbo. Mipasalig siya nga himuong dangpanan sa katawhan ang Kapitolyo ug dili palasyo sa mga tigpahimulos. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ng milingkod sa katungdanan karong adlaw si Cebu Governor Pamela Bari 4. Nag-abot sila ni kanhi Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III uban ni Provincial Administrator Lilia Villasin isip mga representante sa outgoing administration. No show hinuon si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia human nga nanamilit ng daan. Matudi Davide nga dili lang usa ka yanong seremonya ang pagtunol sa mga mahinungdanong dokumento apan timaan sa pagpadayon sa mga nasugdan alang sa probinsya. Also, thank Governor Gwen Garcia for her 21 years of dedicated service to the Cebuanos, for steering the province through many challenges and for the gains we now enjoy. Bisan pa man sa mga nahitabo sa nakalabayng adlaw, gihulagway sa DILG Cebu Province nga nagmalinaon ra ang transition process. The documents and responsibilities presented today symbolize not only her commitment of transparency and continuity, but also her vision for a prosperous Cebu. Mipasalig si Bari 4 nga paminawan niya ang nyangungo sa katawhan isip gilang People's Governor. Kay alang niya, dangpanan man sa tanan ang Kapitolyo, mong dili sayangon ang pundong igahin sa mga programa ubos sa iyang liderato. Every contract will be reviewed, every agreement will be scrutinized, and every peso will be accounted for. As your people's governor, I will never lead by fear. I will lead by example. I will never govern by favoritism. I will govern by fairness. Because this capital must no longer be a palace of privilege. It must become a home for the people. Human sa turnover ceremony, nakikita si Bari 4 sa mga department heads din iyang ipaubos sa review kung mapabilin ba sila sa posisyon. Susama usab ang iyang buhaton ngadto sa mga job order employees aron masuta kung i-renew pa ba ang ilahang kontrata. At least 2 programs na we really want to continue, but everything else is under review. Sa mga executive orders nga iyahang gipirimahan mao ang Freedom of Information alang sa mga departamento, review sa mga provincial lots pinagi sa umulong task force,
mga lakang alang sa provincial ug district hospitals ug uban pa. Karong nagsugod na ang iyang termino, kini na lang ang nimong mensahe gikan sa kaniadtong administrasyon. I'm not surprised considering na our transition did not happen 2 weeks. Supposedly, kung nahatag pa ang transition weeks ago, no, we would have done so much by now. But I'm not surprised really. Yeah, but it's her choice. Navarro, CCTN News. Cebu City Seal, opisyal na gidawat ni Mayor Nestor Archival gikan kang outgoing City Mayor Raymond Alvin Garcia kaganihang buntag timailhan sa pagsugod sa bag-ong pangatungdanan. Sa wala pa mikanaog sa pwesto, napirmahan pa ni Garcia ang na-controversial nga City Land Use Plan Ordinance sa Dakbayan. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Taliwasak kang sanang labay now na imong malinaw tunol sa liderato sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Gisaksihan sa mga opisyal ug empleyado ang turnover ceremony og hingpit nga panamilit ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. Human sa iyang end-term report, nakahigayon si kanhi Mayor Garcia sa pagpirma sa mga nahabiling dokumento. Apil na ang kontrobersyal nga City Land Use Plan Ordinance nga nag-upgrade sa status sa mga kayutaan sa managlaing barangay sa syudad. Ako yung approve sa ordinansa. No, so it was approved on Wednesday going towards Monday. So mo itong nadugay. But I was able to review it over the weekend, so that's why I signed it for Monday. Ipasalamatan ni Garcia ang mga Sugbuanon sa nimong pag-abag sa katuig niyang pagdingkod sa posisyon. Gani gihangyo ni Garcia ang bag-ong mayor sa syudad nga si Nestor Archival nga ampingan ang Dakbayan sa Sugbo. I will turn over the symbolic seal of the city of Cebu to the mayor-elect, incoming mayor, Mayor Nestor Archival. And I do so not with a heavy heart, but with a very light heart. And I know that he will take care of the city of Cebu. Gikuyugan si Archival sa mga carbon market vendors maong gihangup niya ang mainitong pagdawat siyang liderato isip bag-ong mayor. Human sa usa ka lamihang paniudto sa gawas, may diretso si Archival sa Kapitolyo uban ang mga urban poor groups o mga homeowners sa syudad nga iyang gipakigkitaan. Usa sa mga unang trabahoon ni Archival mao ang pagpakig-alayon sa Kapitolyo pinaagi ni Governor Pamela Baric-IV alang sa dangatan sa mga namuyo ubos sa Provincial Ordinance 93-1. Kini aron matabangan ang ubang mga Sugbuanong gusto nang makabaton og ilang yung kaugalingon nga Pinoy anan. Ay mga balay nila nga ilang at butang nga gatop kay di sila kabutang aron dili sila mga basa dili mainitan at least mabutangan ang ilang mga balay o ilang ngalan natong mabutangan og mga atop ba, for example. Ian Navarro, CCTN News. Magtiayong tiyan sa Lapu-Lapu City, formal nang nilingkod sa ilang bag-ong katungdanan kagalinang udto. Nipasalig si Mayor Cindy Chan nga way kausaban sa mga department heads diha sa City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Formal nang nilingkod silang bag-ong katungdanan si Mayor Cindy King Chan o Congressman Junior Dahong Chan kaganihang alas 12 sa udto. Apan kaganihang buntag pa lang ang bagong mayor ni tambong na sa flag raising ceremony. Samtang ato sa iyang uwahing mensahe isip mayor, mipadayag siyang pasalamat si kanhi mayor o kasamtangang Congressman Chan sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall tungod sa suporta nga iyang nadawat sulod sa nilabay nga unom katuig. Ato sa ceremonial turnover nga gipahigayon sa mayor's office, nagbinaylo ay ang magtiayon sa official sa Lapu-Lapu City o representatives tiyag si Mayor Cindy nga nahimo ang ilang pagbinaylo ganan ni pagkakaroon sa Department City Hall. Diri nato sa Lapu-Lapu jud kaayo ang atong transition. Dili ra kayo mag expect no na madako kay atong changes kay I am also satisfied sa staff ni Mayor ako. Samtang nibutyag si Congressman Chan nga karon nga nagbaylo sila silang katungdanan sa iyang asawa, gipasalig niyang magpadayon ang mga nasugdan ni ining proyekto. Mga proyekto nga nasugdan ni Kong Cindy ato ang tiwason. Like mga proyekto nga mosulbad sa ato ang baha. Priority kayo na nato
labi na sa katong mga main thoroughfares. Tutukan usab sa bagong congressman ang pagpahuman sa Lapu-Lapu City Hospital. Samtang pila ka oras sa wa pa siya ang katungdanan isip mayor, mapasigarbuhon nga gipahibaw ni Congressman Chan nga ang dakbayan adunay igong pondo. Ayok ang mga balita sa istorya sa mga tao sa ubang mga naa sa social media na ang Lapu-Lapu City bangkarota, which is wrong. Mapakita na to nila na ang pag-exit ni Mayor Ahong nagbilin o kwarta na 5.2 billion pesos. Dugang paniyang adunay magamit si Mayor Cindy alang sa mga ipatumang proyekto ug usa na niini ang tukuron nga Lapu-Lapu City Hall. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga bagong opisyales sa syudad sa Mandaue, formal nga nilingkod sa katungdanan. Samtang bagong administrasyon gustong paminusan ang gidaghanon sa trabahante sa City Hall. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka turnover ceremony ang gipahigayon kaganinang buntag sa 16th sangguniang panlungsod sa Mandaue. Sa ilang uwahing sesyon sa dili pa ang paglingkod sa bagong administrasyon. Si kanhi mayor og kasamtangang Vice Mayor Glenn Bersede ang formal nga nipasa sa katungdanan kang Mayor Tadeo Junki Uwano. Si Nerissa Son Ruiz nitunol usab sa responsibilidad isip Vice Mayor kang Bersede. Samtang gila usab ang miyembro sa 16th City Council. Una niini sayo sa buntag nagkuyog og outgoing officials sa flag raising ceremony pagtimaan sa hapsay nga transisyon. Karon nga hingpit nang nakalingkod sa katungdanan si Uwano, pasalig niini ang pagpatuman sa mga programa nga makaayo sa Mandawihanon ug mas makapalambo pa sa Mandawi. Pipila sa prioridad ang pagtukod sa iyang saad nga moderno ug bagong ospital ug kampo sa Mandawi City College. Top priority is to bring essential services closer to every Mandawihanon, services that matter and truly make a difference. Together, let's move forward. Let us start this new chapter, not with conflict, but with compassion, not with rivalry, but with reconciliation. But on what we can become together afterwards. Si Vice Mayor Glenn Bersede ni saad usab nga makigalayon kang Uwano bisan managlahi ang partido sa politika alang sa kaayuhan sa syudad. We have different rules, but we serve one people, one city, and one vision. Let us continue to build Mandawi that is united, resilient, and always moving forward. Samtang matod sa bagong mayor nga paminusan ang mga trabahante sa City Hall. Sa ilang datos, sukuhay sa naunang report nga 11,000, moabot di ay sa 13,000 ang mga empleyado, sagad mga job order o sakop sa Purok Development Office. So more or less, kung kani atong mga gipangtangtang karon, the city could save around 100 to 120 million pesos per annum. No, kani atong mga gipang ikot karon nya. Hopefully karon mga nabilin enough na ni siya kung tanaw pagay nato kailangan pa nato kuhaan and kailangan kuhaan na as long as effective and efficient lang ang pagpadagan sa panggobyerno nato diri sa Mandaue. Sa usa ka suwat gipahimangnuan nga kutob na lang karong adlaw ang mga JO na himutang sa Mayor's Office, Purok Development Office, City Public Information Office, City Administration, City Legal ug uban pa. Samtang gipalugwayan sa duha ka buwan ang kontrata sa JO nga nahimutang sa mga importanteng buhatan sama sa Department of General Services ug mga ahensya sa gobyerno nga anaa sa Mandaue. Ang mga contract of service nga nahimutang sa importanteng opisina sama sa City Hospital ang gipalugwayan usab ang kontrata ngadto sa 3 ka buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nabalaka ang legal counsel ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mahimong resulta sa gisang-at nga disqualification nga kaso sa usa ka concerned citizen. Matod ni Attorney Ferdinand Topacio nga nagpabilin sa ilang pagduda ang lakang sa Commission on Elections ilabi na sa mga appointees sa kasamtangan nga presidente. Hinoon kumpiyansa gihapon sila nga mabasura ang disqualification nga kaso kang Baricuatro. Suma pa sa ilang tubag sa ad quatilam ngadto sa Comelec, giduso ang disqualification kang Baricuatro sa sayop nga korte kakuwang sa panahon ug way klarong pagmatuod kinsa ang nagpost sa piki nga survey. Hinoon mipasalig si Topacio sa mga supporter nga dili maapektuhan ang paglingkod karon ni Baricuatro isip bag-ong gobernador sa probinsya sa Sugbo.
Mosunod, modern jeepney driver nga nag-counterflow sa daan Colon gipangita sa Land Transportation Office 7 kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Ami Filomeno, tubong Mindanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar nga wasanason, napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa InTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngan sa mga Subuanon sa iyang pagkakot ug dugang pangkalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuano ni. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nasa Land Transportation Office 7 ang modern jeepney driver nga nag-counterflow sa Picas Lane sa Dalan Koloning Dakbayan sa Sugbo. Sa nadawat nga video, kalit nga nitipas sa junction ang modern jeep nga adunay rutang 01K ug nagpadayon sa iyang pagmaneho. Bato ni LTO7 Director Glenn Galario nga giisyuhan nila og show cause order ang driver ug operator sa jeep aron makapanalipod kung nganong iya kining gibuhat. Kinahanglang makahatag sila og pagpasabot sa LTO7 Operations Division aron timbangon kung angayang masilutan. Kung mapamatud-an nga tungod sa reckless driving, kasuhan ng driver og kalapasan sa Republic Act 4136. Nasubo ang tibuok puwersa sa kapulisan sa Central Visayas sa kamatayon sa ilang kauban nga napusilan sa pagtubag o armed person alarm niadtong Biyernes sa Dakbayan sa Danao. Gihulagway sa PRO7 kun Police Regional Office 7 nga si Police Patrolman Mark Gumer Ornupia nga usa ka dedicated nga police officer. Si Ornupia naigo sa iyang ulo dihang gipusil sa suspect gamit ang giilog nga arma sa gwardiya sa Golden Crest Pawn Shop. Hinuon na bawsan og napusilan usab og dughan ang suspect ug namatay kini. Ang PRO7 mohatag og pasidungog sa bayanihon nga pagsakripisyo sa iyang kinabuhi. Dungan sa saad nga ilang tabangan ang nahabilin nga pamilya, ilabi na sa asawa ug ang bugtong anak ni ini. Mandawi City Police Office pasado sa kinalit nga simulation exercise sa 5-minute response sa Police Regional Office 7. Samtang ang pangu sa PRO7 ni courtesy visit usab sa bagong mayor sa syudad sa Mandawi. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nibisita kaganinang buntag sa Mandawi City Police Office si Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan, ang direktor sa Police Regional Office 7. Nipahigayon kini og kinalit nga simulation exercise sa 5-minute response time nga gimando ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Si Maranan nihatag og duha ka senaryo nga robbery ug shooting alarm sa tulo ka managlahing lugar sa Mandawi. Di narespondihan usab gilayon ubos lang sa 5 minutos. Pasado alang kang Maranan ang pagresponde sa alarma sa sakop sa kapulisan sa Mandawi. Respond naman yung ating mga responding officers within 5 minutes. Actually, less than 2 minutes nga and 3 minutes yung response nila. At tama naman yung response procedure nila. Nandun lahat yung ating mga pulis. At the same time, kasama rin nagre-respond yung mga drone operators natin. Samtang human sa simulation exercise, nibisita usab siya kang Tadeo Junki Uwano, ang bagong mayor sa Mandawi. Gihisgutan ang programa sa PNP ug ang pagsuporta sa Mandawi Police Office ug PRO7 ngadto sa administrasyon ni Uwano. Nahisgutan
Gisagutan usab ang mga suporta nga posibleng mahatag sa syudad ngadto sa kapulisan. Actually, napag-usapan namin yung mga resources na itutulong ng ating mayor. And for that talagang natutuwa kami sapagkat first day pa lang ng meeting namin, napakaganda ng cooperation, napakaganda ng acceptance ni mayor. Gawas sa Mandawi, gikatak na usab nga mobisita si Maranan sa mga bagong mayor sa Lapu-Lapu ug Cebu City. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga boat operators sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu nasagmuyo sa pagsira sa Maribago Causeway kagahapong adlaw. Wa nay mga sakyanan nga gitugtan nga makalahos sa tumoy bisan pa sa pagapanaog sa mga pasahero nga mag-island hopping. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gikasagmuyo sa mga boat operator sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City ang gipatuman kagahapong adlaw ni Barangay Kapitan Rosalino Abing nga dili napasudlan ang Maribago Causeway ug bisan unsang matang sasakyanan. Matod ni Hines Suliano, ang pangu sa Asosasyon sa mga Island Hopping Operator sa Barangay Maribago, nga gipahibaw sila nga adunay ipahigayon nga turnover og ribbon cutting sa gidonate nga rubber duck sa usa ka Korean national nga pagatambungan ni kanhi mayor ug kasamtangang Congressman Junard Chan maong kinahanglan ang temporaryong pagsirado niini. Apan ang maong kalihukan wa madayon ug padayon gihapon nga wa gipaagian ang maong causeway. Suma pa ni Suliano nga tungod sa pagsira niini, ang mga pasahero nga mag-island hopping wala nagitugutang makanaog sa tumoy sa maong causeway ug nakahatag kini og kahasol kanila. Og nagbahad pa nga mao nagyunihan tol sa loob. Nga ang mga pasahero diya ragis ba diya sa tulay mo initabo gahapon, ana ibilin nilang mga karga, lakaw sila dito. Pasan silang karga. Butang kini nga para kanila makaguba sa ilang panginabuhian ug sa mga dive shops nga naa sa palibot sa Mount Causeway. Yaw-yaw ang mga pasahero, naingon ang mga pasahero makatagam. Plus the fact na pa-environmental fee nga ma-resolve pa tag 100 pero samtang ni angkon si Kapitan Abing nga iya gyud kining gipasiradaan bisan pa man nga wa madayon ang maong kalihukan tungod kay gusto niyang makita ang mahimong sitwasyon sa Mount Causeway ugaling magsugod na ang pagpatrabaho sa tourist rest area sa sunod nga mga buwan. Once magsugod nun yung construction ba, asa makaangayan, pasudlon pa ba na nagtus tumoy ang mga sakyanan o diha nanggit sila sa kuan ba, sa entrada. Motoy akong silbi mo rin dry run to Apan kaganihang buntag, gitugutan ng makasulod ang mga sakyanan apan sa kondisyon nga igo lang kining mopakanaog sa ilang mga pasahero ug dili gyapon silang tugutan nga makapark. Sigun usab niya nga iya kining gipatuman aron nga wa nay makapark sulod sa causeway tungod kay maghuot na ang kadalanan. Gikalipay sa mga boat operators ang maong kalambuan apan usa sa ilang hangyo nga unta mabalik ang sistema kaniadto nga makapark ra sa ilang mga sakyanan sa Maribago Causeway ang mga turista. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, 62 anyos nga tiguang nalumos sa paglabang sa sapa sa Kambang ug Toledo, giluwas kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
makuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin gadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Atong balikan ang balita, may kalabot sa kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga nagpasalamat sa tanang nitabang sa iyang liderato sud sa nakalabayng 6 ka tuig. Sa iyang pagpanamilit na mahayag usab si Garcia nga mobalik siya sa politika sa umaabot. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Niadtong Sabado sa gabi nga mao'y iyang katapusang pagpakita sa publiko. Tuyong mipaygayon ang Cebu Provincial Capital ubos sa pangatungdanan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia og gabi sa pasalamat. Kini aron pagtimaan sa hingpit ng pagtapos sa iyahang ikaupat hangtod ikalimang termino sa maong posisyon. Nakahigayon siya sa pagpasalamat sa tanang mga nitabang siyang liderato, ilabi na sa pagpatuman sa mga flagship programs sa provincial government. Gipasidunggan nila ang mga local officials, line government agencies, ingon man mga pribadong korporasyon. Wala hinuon nagbasol si Garcia sa pagdawat sa mga bugat nga buluhaton isip local chief executive atong 2004. Gihandom ni Garcia ang nimong pagbalik sa Kapitolyo sukad nitong 2019 nga napuno sa kontrobersiya ug hagit. Gikan kini sa COVID-19 pandemic hangtod na sa bagyong Odette nga mo'y nakapalukapa sa ekonomiya sa probinsya. It fills me with great anticipation and elation that for the very first time since 2004, I will finally be using this medyo brain of mine for myself and start thinking and feeling for myself. It's a strange notion. I shall have to get used to it. Samtang ipanguluhan ni Garcia ang pagpanumpa sa tanang mga sakop sa Hunta Probinsyal, pinanguluhan ni Vice Governor Glenn Anthony Soco. May pasaligdaan si Soco ngadto sa mga sugbuanon nga magtinabangay ang mga incumbent og bag-ong sakop sa Hunta Probinsyal alang sa pagpalambo pa sa probinsya.
Gitahasan usab sa kanhi gobernador ang bag-ong provincial board members nga ampingan ang trust fund sa mga institutionalized program sa probinsya diin, apil nini ang Suri-Suri Sugbo. Karong natapos na gyud ang iyaha nga termino, kini na lang may iyaha nga panamilit dungan sa paghatag og timailhan sa posibleng political comeback sa umaabot. Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. Simply means I'll be missing you until we meet again. And bring this home as a final statement that I borrow from a fellow governor, the 38th governor of California, Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Ian Navarro, CCTN News. Giluwas sa mga otoridad ang usa ka 62 anyos nga lalaki human nalumos dihang nisuway paglabang sa sapa niadtong Sabado sa Sitio Kawayan, Barangay Kambang ug siyudad sa Toledo. Matod sa Toledo City DRRMO ug Coast Guard nga aksidenteng natagak sa lawom nga bahin sa sapa si Heraclio Secretaria. Nasayran sa mga rescuers nga nahubog ang maong lolo nianang panahuna ug natagak ang gigamit niyang tsinelas maong iya kining gisuway og kuha. Daling mipaygayon og search and rescue ang DRRMO, Coast Guard, ingon man ang kapulisan, hangtod nga gihawas nila si Lolo Heraclio o gidala sa tambalanan. Nanawagan ang mga rescuers sa publiko nga likayan ang paglabang o paglangoy sa lawom nga sapa kung nahubog na. Daling gitubag sa kabumbiruhan ang managlahing sunog nga niulbo kagahapon sa dakbayan sa Sugbo. Unang nitumaw ang kayo sa panimay ni Mark Steven Rizari sa Barangay Bulacau mga alauna 52 sa kadlawon. Napaong kini sa kabumbiruhan sud sa kapintunga sa oras. Matod sa Cebu City BFP nga miabot og 225,000 pesos ang gibiling danyos. Laing girespondihan ang sunog sa Tuada Compound Extension sa Barangay Tisa. Sa susamang syudad, pasado alas 2 na usab sa kadlawon. Way swerteng naugdaw ang panimay nga gipuy-an nila ni Lirio Diluvio human nga nagdilaab sud sa dili mo minus 15 minutos. Mikabat ngadto sa 45,000 pesos ang gibiling danyos o gipailawom ang investigasyon kung unsa hinungdan ni ini. Moabot sa 49 ka mga wanted person na dakpan sa Police Regional Office 7 sulod lang sa 24 oras nga subsob nga operation. Sa maong gidaghanon, 13 niini giilang nga most wanted person nga adunay dagkong kaso sa korte. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Sunod lang sa 24 oras, ang Police Regional Office 7 nakasikop og 40,000 ka mga wanted persons. Nagkapitan ini ang 13 ka mga individual nga giilang nga mga most wanted atol kini sa gilusad nga manhunt operation sa Tibok Central Visayas. Ang pagkasikop sa 40,000 ka mga pinangita tungod sa ilahag giatubang nga mga kaso, nagpakita kini nga dili mulungtad ang pagtago-tago sa usa ka kriminal sa mga kamot sa balaod. Tungod ni ang pangulo sa Piero 7 Police Brigadier General Rodrigo Maranan, mibutyag nga ang manampuson nga manhunt operation, nagpasabot kini sa kaepektibo sa pagpalambo sa ilang intelligence operations ug ang padayon nga koordinasyon sa patag police unit ug walay hunong nga suporta sa katawhan sa kapulisan. Gipasabot ni Maranan nga mapakya sa mga tinugyanan sa balaod kundi manginlabot ang komunidad sa paghatag sa mga impormasyon. Gikan Hunyo 27 ngadto sa 28 2025, ang tanang unit sa Piero 7 milusad og dungan nga operations di nang ilang target mao kadto nga mga individual nga dunay mga pending warrant of arrest sa lain-lain nga mga kaso. Lagip sa mga napusasan ang 13 ka mga tawo nga nabutang sa listahan nga giilang nga mga most wanted person nga nagatubang og bugat ka mga kaso sa korte. Giklaro ni Maranan kung unsa ka mahinungdanon ang pagsikop sa mga wanted person di nang ilahang nga tumong mao ang pagsiguro sa seguridad sa publiko. May padayag og pagpasalamat ang general sa komunidad sa ilaga padayon nga pagsalig og suporta sa kapulisan, timaan nga pinaagi sa pagtinabangay sa responsibilidad og pagbantay magpabilin nga luwas ang Tibok Central Visayas. Ang mga nadakpan nga mga akusado sa lain-lain nga mga kaso kasamtangan nga gipangkustorya sa mga police station sa Rion 7. Arnold Bustamante, CCTN News.
Nakasikop og 25 ka mga drug lord ang kapulisan sa Central Visayas ug nakasakmit og kapin 307 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas. Sud kini sa 5 ka buwan nga subsub nga anti-illegal drug operation. Mobalik si Arnold Bustamante alang sa kasayuran. Mabot na sa 307 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas sa nasakmit sa Police Regional Office 7 ug pagkasikop sa 25 ka mga drug lords sulod sa 5 ka buwan nga anti-illegal drug operations gikan sa Enero ngadto na sa Mayo 2025. Sa 25 ka mga drug lords nga nadakpan napuno niini gikan sa sulod sa Mandawi, 7 sa Bohol, 6 sa Dakbayan sa Sugbo, usa sa Lapu-Lapu ug usa-usab sa probinsya sa Sugbo. Kini nga mga dagkong drug player nga nagadakpan ubos kini sa pamunuan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Piero 7 nga mao'y nagsilbing major suppliers nga bigit sa illegal drug trade sa Timog Rehiyon. Mato ni Maranan nga mahinungdanon ang subsub nga operations, di nagtarget sila sa mga dagko nga drug player aron nga makuhaan ang supply nga moabot sa Central Visayas. Gidugan ni Maranan nga dakong papel sa publiko sa pagkasikop sa mga drug lords nga tungod niini nagpasalamat ang general nga walay hunong nga suporta sa komunidad kanila. Awhag niya sa komunidad nga ipadayon lang ang paghatod og impormasyon sa kapulisan kung adto ni masigpatan nga kadudahan sila nga mga lugar tungod kay iyang gipasalig nga iladan kini nga hatagan sa dinalian nga pagtagad aron dili na kini makahimo pa og kadaot sa mga kabataan. Arnold Bustamante, CCTV News. Gironda sa mga kadagkuan sa Police Regional Office 7 o Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang gidudahang Shabu Laboratory nga naimutang sa Dalan di Hacosalem, syudad sa Sugbo karong hapon. Mato ni PRO 7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan nga 6 ka buwan na silang naniid sa giingo chemical engineering nga maoy gitumbok nga suspect. Dugang pang ang suspect mo'y muluto sa shabu ug party drugs ug mapaingon sa mga kasikbit nga lalawigan sa Visayas ug Mindanao ang mga supply. Miisyu ang korte og search warrant ngadto sa laboratorio maong nahinayon ang ilang pagronda. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47. 47.